Mapagpalang araw, kaibigan. Ito na naman po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ang hawak ko po, bagong tipan. Ang bagong tipan, pag nakita ninyo itong seal na ito, parang lampara. Ito. Yan. Sa baba, ito Ibig sabihin, galing sa Gideon International ang Bible na ito. Meron akong babasahin dito sa Pahayag, chapter 12, verse 9. Anong nakalagay? Itinapon ng dambuhalang dragon. Dambuhala na. Dito sa Pahayag o Revelation. Ano po? Dambuhalang dragon. Ang matandang ahas ng pangalay Diablo o Satanas. Ano daw siya? Matanda. Kasi nga nasa Revelation na tayo, kaya matanda na siya. Doon sa Genesis, ahas lang ang nakalagay doon. Hindi pa siya dambuhala. So, lumipas ang panahon. Kasi doon siya unang pumapil sa chapter 3 ng Genesis Nang tuksuin niya yung unang tao, si Adan at Eva, pero si Eva tinira niya kasi nga ang babae may hina. So ito nga si Eva naman, yung bunga ng prutas, pinakain naman niya itong si Adan. Kaya nagalit ang Diyos sa kanila at sila'y pinalaya sa Garden of Eden. Tapusan, hindi naman sana sila magtatrabaho na kompleto lahat ng bunga ng puno kahoy pwedeng kainin. Kung hali pa yung pinagbawal ng Diyos, yung nasa gitna ng Garden of Eden, yun pinakyalaban nila. Kaya yun ang naging kasalanan nila nang labagin yung utos ng Diyos na huwag kayong kakain ng bunga ng nasa gitna ng halaman. Ang sabi ng Diyos, yun pa rin niya. Kasi nandun si Satanas na aas pa lang siya ron. Aas pa lang. Sa paglipas ng panahon, eto na siya. Anong sabi? Revelation 12:9. Itinapon ng dambuhalang dragon ang matandang ahas na ang pangalay Diablo o Satanas na dumaya sa buong sanlibutan, the entire universe, dinaya niya. Nagsimula kay Eva at Adan. Then pumasok ngayon yung kasalanan dahil sa pandaraya niya doon kay Eva at Adan, yung unang mag-asawa. Itinapon siya sa lupa, pati ang kanyang mga kampon. May kasama. Yung kampon po dito, kung para masuri ninyo, dito sa verse 1, ganito nakalagay. Ay chapter 12 pa rin na Revelation sa 3. Ito. Sa 3, isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito may 7 ulo at 10 sungay at may koronang bawat ulo. 5. Sinaklot ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin. Yung bituin po, yung mga fallen angel. Ito yung mga hangyal na nagrebelde sa Diyos sa langit. At iniyagis ang mga iyon sa lupa. Yan. Itinapon si Satanas dito sa lupa, yung kanyang buntot, kasi dambuhalang dragon na siya, matandang ahas. Yung 1/3 ng mga hangyel doon sa langit na nagrebelde sa Diyos, ayan, kasama niyang itinapon dito sa lupa. Ngayon, doon naman sa Mateo 25, ang sabi ng Panginoong Yesus,
Mateo 25:41, yung usga kay Satanas, ito naman na nakalagay. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Kayo pa sa apoy na di mamamatay, na inanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Yan. Ito palang impyerno, pasapoy, sabi ni Jesus, ay nilikha para kay Satanas at kanyang mga kampon. Ito po nga yung fallen angel. Ano? Pero yung kausap dito ay mga tao. Ngayon, itong mga taong ito, pinakita lang ng ating Panginoong Yesus na isang uri ng kambing. Ano yung kambing? Lumalaban sa utos ng Diyos. Eh, tatapos sila sa impyerno, pati yung mga fallen angel. Yan. Anong sabi? Tinapon na sa lupa. Si Satanas at saka yung 1/3 ng mga angel na lumaban sa Diyos dito sa lupa. Kaya nandito na pala sa lupa si Satanas at yung kanyang mga barkada na lumaban sa Diyos doon sa langit. Ang papel nila dito, ang sabi ni Apostol Pedro, ang papel ni Satanas sa unang Pedro chapter 5 verse, ang sabi rito sa 8, umanda kayo at magbantay. Ang dyablo ng kahaway ninyo ay parang leong matungal at alialigid na umahanap ng masisila. Yan. Ano daw ang si Satanas? Naghahanap ng kanyang masisila ng mga tao. Si Satanas, ang describe dito ni Jesus ay sa 2 Korinto 4:4, ang sabi ni Pablo, kay Pablo muna, hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Okay? Yung Diyos dito na binabanggit ay walang iba, si Satanas. Kaya yung mga tao hindi sumampalataya, sabi ni Pablo, kasi nga, ang Diyos nilang si Satanas, binulag ang kanilang mga isip upang hindi sila magsisampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Pagkatapos dito naman sa 1:8, sabi ng Panginoong Jesucristo, basahin natin sa 8. Ito. Ang dyablo ang inyong ama. Sabi ni Jesus sa 1:8:44, yung kanyang kausap ng mga kababayan niyang mga Hudyo. Ang dyablo ang inyong ama. At kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao na sa simula pa at kalaban ng katotohanan at di matatagpuan sa kanya ang katotohanan o salita ng Diyos kahit kailan. Kung siya'y magsisinungaling, likas sa ito sa kanya sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. Ayan. Father of all liars. Ama ng mga sinungaling, sabi ni Jesus. Yan si Satanas.
Maaligid, naghahanap ng kanya may bibiktima. Yan, kasama yung 1/3 ng mga hangin na lumabas sa Diyos sa langit. Ibig sabihin, yung nadaya niya, yung kapwa niya hangin. Tinapon ngayon dito sa lupa. At naghanap sila ng mga biktima. Ang binibiktima nila, karamihan, ito nga sabi sa buong mundo. Walang particular na tinutukoy kung sino binibiktima. Dito sa sulat ni Juan, tignan natin. Unang 1 chapter 5 verse 19. Alam natin ay mga anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. The entire universe ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Kaya ibig sabihin, lahat ng tao ngayon sa mundong ito, ang namumuno ay si Satanas. Satanas. Snakes. Sabi niya kay Ebas, ano yon? Sabi ni Eva. Totoo ba sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng bunga na nasa gitna ng halamanan? Sabi ni Eva, opo, totoo yan. Sabi ni Satanas, hindi totoo yan. Nadali si Eva. At pinakain niya si Adan. Nasa chapter 3 po yan ng Revelation ng Genesis. Ibig sabihin ng Genesis, pasimula do the beginning. Chapter 3. Ngayon, sa creation pa lang pala naman, nandun na rin si Satanas. Nasa Garden of Eden. Si Eva, si Adan, at si Satanas. Ngayon, yung sinabi niyang nahulog, kasi tagalangit po yan, anghel kasi yan. Kanya lang nagmataas siya na lumaban po siya sa Diyos na gusto niya, pati yung trono ng Diyos sa langit, mas iigitan niya. Kaya tinawag po siyang Satanas. So, ang ibig sabihin ng Satanas ay masama. Sa simula, hindi po siya ganyan. Kanya lang, dahil sa lahat ng mga anghel na nilikha ng Diyos, siya po yung pinakamaganda. Pinakagwapo. No? Yan. Kaya nagmataas po ang kanyang puso. Gusto niya lampasan pa yung trono ng Diyos doon sa kalangitan. Pero siyempre, hindi papayag ang Diyos. Nilikha lang siya eh. Tapos, gusto niya iigit pa siya sa Diyos. Hindi. Kaya tinadyakan papuntang lupa. Natadyak siya. Kaya nandito sa lupa at umahanap ng masisila. Kaya yung mga tao, pag hindi sila nagsisampalataya kay Jesus, ayan, sigurado, sabi ni Satanas, sa aking ganas. Yan. Doon sa social media, may tanong. Saan ang pinakamalaking lugar ng crocodile farm? Ako sagot ko sana ron sa Davao kasi meron crocodile farm doon sa Davao. Pero yung sumagot yung yung tinanong sa social media, sa Kongreso, ibig sabihin po, ang Kongreso binubuo ng dalawa, upper house and lower house. Senate and Congress. Magaling yung sumagot eh. Ako sana, ang sagot ko sana, Davao. Meron naman talagang crocodile farm doon eh. Kahit anong oras kayo magpunta ron. Nandun lang yung crocodile farm. Napapalabas nga sa television, sa balita eh. Pero grabe yung sumagot yung lalaki sa Kongreso na.
Parang totoo. May tunog katotohanan. Dahil sa, nung una, ang tawag nila dyan, countryside development. Ano ba yun? Yung tinawag pang baboy yan eh. PDAP, naging PDAP. Sa bandang uli, PDAP, ano? Yung project ng mga mambabatas. Tinatawag nilang insertion. Naging controversial yung pinirma ni Bongbong na sabi ang daming blanco ng pinirma. Sabi ni Duterte. Siyempre yung bakante, i-insert nila yung gusto nila. Yan. Insertion. Kaya, ang sabi ni Lacson nung araw, yung CDHEP, CDHEP nung araw pa pala yan, Countryside Development Fund, ay ugat ng korupsyon. Yan. Kaya may tunog katotohanan yung sinabi ng lalaki sa Kongreso. Sabihin, Senado at Kongreso. Lower House at Upper House. Bakit? Kung magbigay sila ng pera dyan, milyon ang usapan. Para bibili lang yung oo mo. Yung nakaraan, ito. Yung pirma ng impeachment, ano sabi nila? 150 million. Siyempre, sino ba naman ang amin dyan? Yung kay nung araw, kay dating Pangulong Noynoy Aquino, nang ma-impeach si Corona ng Chief Justice, kasi si Chief Justice inilagay ni GMA na matatapos na yung termino ni GMA. Ang tawag doon, midnight appointee. Kung kasuhan man si GMA, meron siyang midnight appointee na walang iba kundi si Corona. Ginawang Chief Justice. O, in-impeach siya sa panahon ni Pinoy. Kasi hindi. Na-impeach siya. Natanggal siya. Ang impeachment ay pagtanggal ng posisyon na hinahawakan mo. At mawawalan ka ng karapatan na magkaroon ng hanap buhay sa gobyerno o panunungkulan sa anumang posisyon sa gobyerno pag na-impeach ka. Yan. Nabulgar doon, binulgar ni Jinggoy. Magkano ang bigayan? 50 million. Sabi ng iba, malaki yung kay Jinggoy. Sabi ng iba. Pero yung hindi pumirma, wala. Kaya yung may katotohanan yung sagot nitong sa social media na lalaki na yon. Nang tanong saan ang pinakamalaking farm ng crocodile sa Pilipinas. Ako, Davao, kasi yun malaki. Pero, sabi niya, Kongreso. Maraming pera. Milyon ang bilangan dyan. Hindi daan-daan, milyon. Para lang makuha yung yes or yung pirma. Ayan. Ganong kamahal ang pirma. Ganong kamahal ang pagsabi ng yes. Binibili o binebenta mo. Yan. Kaya pag hindi ka nag-yes, hindi ka pumirma, wala. Kaya sabi ng mga hindi barkada, kasi presidente pumipirma ng budget nila ang nagre-release. Pag hindi mo barkada ang presidente, barya-barya lang na makuha mo. Pero pag barkada mo, naalala ko ng presidente si Digong, yung anak niya, 51 million ang nakuha ng pulong.
Hinahanap ng taong bayan, saan mo dilala, pulong? Walang resibo. Kita nyo? Siyempre, tatay niya presidente. Kaya siguro, sinamantala na niya. Yan. Kaya dyan ang bigayan, hindi barya-barya. Milyones ang bilangan niya. Ano po? Diyan sa upper house and lower house. Kaibigan. Yan. Ganyan po ngayon ang estilo dito sa ibabaw ng mundo, especially sa politika. Nakakahamoy na ba kayo, kaibigan? Noon, sa Duterte administration, pumatay ka lang. May bayad. Kaya pala masipag pumatay ang mga pulis. Kahit may kaso, walang droga at may droga. Bang, 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 bang. May bayad. Ibinulgarya sa investigasyon ni Roina Garma. Papatay kang tao, kaibigan. Babayaran ka. Parang napaka-special mo naman. Gagamitin yung posisyon mo. Pero pag earth killer ka, binayaran ka, papatay ka, pag nalaman nila, hanapin ka ng batas. Kasi krimen yung pumatay. Pero yung mga pulis, sabi ni Digong, pulis ko, sundalo ko. Para bang yung pulis niya eh. Parang nga siya sumusweldo eh. O nagbabayad, hindi. Pera ng taong bayan na ginagamit niya. Pag hindi mo napatay at gumastos ka, iriripan mo. Sa panahon ni Duterte yan, pulis. Kaya nabulgar, mismo sa PNP record, 20 to 30,000 biktima ng mga pulis na sinasabi nila lumaban. Kahit hindi lumaban. Naalala niyo yung magbiyanan doon sa Pasay? Mismong loob ng presinto. Pinagbabaril sila. Wala naman nahuling droga sa kanila. Sabi ng pamilya, walang droga. Sabi naman pulis, nalaban! Sabi ni Duterte, nalaban! Sabi ni Bato, nalaban! Alibasa. Lahat binibiktima ni Satanas. Pero mas higit ang mga politiko. Bakit? Meron silang power, meron silang kapangyarihan. Kasi politiko sila. Kaya sabi niya, ang pinakasamang laro sa Pilipinas ay ang politikos. Yan. Yan ang sinasabi, pinakamasamang laro sa Pilipinas. Yan ang pugad ni Satanas. Pulis, kongresos, o ngayon, eleksyon na, kaibigan. Huwag na kayong bumoto. Yung mga nakaraan na bumabalik, yung mga
sa dati na maghanap po kayo ng bagong mukha. Kita nyo? Si Sara inimpeach ng Kongreso sa lower house. Tahimik si Cheese. Nasa recess na kami. Hindi ba pag nag-recess ka nung nag-aaral ka, anong sabi mo? Yay! Recess na naman! Diba ganon? Masaya? Kaya sabi nila nung elementary kami, anong paborito niyong subject? Recess! Masaya na naman! Sabi ni Cheese, naka-recess na kami. Hindi na namin matatakil yung impeachment kay Sara Duterte. Kahit para pa siyang winawaldas yung pera ng taong bayan. Kaya binabati ko sa social media, ang kapal ni Cheese Escuderos. Wala siyang pakialam sa taong bayan. Ang kanyang iniisip, yung kanyang personal. Siguro malaking pakinabang nito noong araw. Nung presidente si Digong, gobernador dito ng Bicol. Baka naman, nagtatanong lang po, speaker. Ay, SP, magkano ba? Cheese. Kaya pinapatay mo na ang impeachment labang kay Sara na nagwaldas ng pera ng taong bayan na yung resibo niya ay sabi ng COA, sabi ng PSA ay hindi mga tao yan. Wala silang record dito. Ayan. Sino sila? Ito yung kampo ni Satanas. Yung kasamang tinapon dito sa mundo. Kawawa. Midterm election. Sana ingan nyo ang tulong ng Diyos. Manalangin kayo. Bago kayo, alimbawa, bukas election, sa gabi manalangin kayo. To guide you. To guide you. How to vote. Yung mga kandidato sa lahi ninyo. Mga pagkatao nila, background, back record nila, kung ano sila. Hindi yung boto kayo ng boto. Kaya kahit magsisi kayo, kagaya kayo. Yung bumoto kay Marcos at kay Sara, sising-sisi sila. Nakikita ko sa media. Sising-sisi sila. Bakit binoto daw nila? Ngayon, winawaldas yung pera. At si Bongbong naman, tahimik na tahimik lang siya. See? Siyempre, barkada, taniman ng utang na loob. Si Duterte may utang na loob kay Marcos. Si Marcos may utang na loob kay Duterte. Kaya impeachable na si Sara, si Marcos, ayaw ko yung impeachment kasi magkakagulo tayo. Marami na tayong problema. Kita niyo? Ano yan? Kunwari nag-ahaway pero ano sabi ni Digong? Bangag. Bangag. Tapos nagpakita pala sila ng tumitira ng droga si Bangag. Kanya lang, pig pala. Sige, hanggang dito na lamang, Lahat ng nangyayari sa politikang katakawan ng mga buhaya. Yan ay kagagawan ni Satanas. Ingat kayo sa pagpili ng boto. Gamitin niyo po ang utak ng binigay ng Diyos sa matino. Hindi po mo nagbibigay ng ayuda, akap, ait.
mabait na. Ha? Nandito na lamang itong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Like. Share na share. Kayo mga nasishare, mag-share kayo. Nawadat na kayo ng ating video na nasa maayos na kalagayan. God bless us all. Bye-bye!